May buntag migsoon. Malipayon bang tanan diha sa Ginoo? Hallelujah. Praise the Lord. Okay, ita maglangan migsoon. Kuna mo yung mga Biblia atong ablihan dinhi sa Juan 21. Book of John 21. Sige. Nindot na migsuon. So, matras ta no, sa gibasa ni Mimi ganiha. Atras na punta. Kaya, paingon mo gini dito, pero di man mahimog basaw na to tanan kay taas. So, din ita 21:1, paingon sa 14. Din hatas 14 magtapos. Kasama ko ang verse 1. Ready na maigsoon? Umani nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagpatigon sila sa Simon Sinagalian ng tagahanak sa Galilea, ang anak si Zebedeo, ang mga tinun-an. Ningon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila ningon, muuban kami, busa, nangadto sila o ganakay sa sakayan. Apan wala agad sila nakuha, tibuok gabi. Sa pagsubama sa landaw, nagtindog si Jesus dito sa lakyan, ang nakakaila ang mga tinungan na si Jesus ay nagto. Unya ningon siya kanila, mga anak, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gyud. Siya ang ingon kanila, itatak ang inyong bukod dapit sa tuon sa sakayan at makakuha mo. Busa gitaktak nila ang ilang bukod, wala na sila makalawong pagkirang init, kay daghan tayo ang ilang nakuha mo. Ang tinanaan nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro. Ang Ginoo kana sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo day kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya o niambak sa tubig. Ang upang mga timulaan na nato sa lakyan sa kaisakyan, nagdala sa bukod na puno sa isla. Hindi kayo sila ayon sa lakyan, mga 90 metro lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa minagang uling nga may isda nga sinugba og may pan usab. Kung niya ingon si Jesus kanila, pagdala mo diri o pagdala mo sa mga inyong nakuha. Busa ni kawas si Simon Pedro o gidira niya sa lapyan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. 153 kabuok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud nagisi ang pukot. Ngunyan ingon si Jesus kanila, dali natin umaong kamo. Wala isa sa mga ginuhan ng mga katulungan niya. Isa siya, kaya kailangan sila kasama o ang inom. Busa ni si Jesus, ug gikuha niya ang pan, ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Katulog hindi magpakita ni Jesus sa mga tinungan, kumahan siya maganaw. Okay, ampot ha. Ginoo Diyos, salamat Father God, ni ining taknaa sa kabuntagon. Once again, Lord, we acknowledge your presence. 2 or 3 gathered together in your name, you are in the midst of them. Ilan ako, Ginoo, nga ikaw na sa mong taluwala karon, ay mong presensya, Lord, pinagi sa imong balang espiritu, may magapamuhat o may panglihok sa among makasing-kasing, naghatag kinabuhi o kagawasan sa imong alagad na magbatbat sa imong mapulong. Pangayon ako, Father God, ang imong kaalam o kadasig ni taknaas kabuntagon. Nga diin ikaw magapakigsulti ka na mo, pinagi sa imong mga pulong. Tanang kasing-kasing, tanang huna-huna, imong ablihan karon Ginoo. O ang among kinabuhi karon ihala diha kanimo Lord, samtang kami magpatalihog sa imong mga pulong. O akong ginaabog ang tanang mga espiritu nga gusto mo disturbo sa among mga huna-huna o kasing-kasing, sa ngalan ni Jesus ng Nazaretnon, pinagi sa miling nga dugo ni Ginoong Jesus, I command every spirit of destruction in the name of Jesus. And I claim once again, Lord, the blood of your Son Jesus Christ will cover this place, Father God, our thoughts and our minds, O God.
will be covered by your precious blood. Thank you, Jesus. Among ibalikan nimo, Father God, sa ngalan ni Jesus ang imayong bungo. Amen. Okay. Kung atong pamandungan igsuon, ang akong unta, no, nga message na sa laptop, pero dili yun ma-open, naguba. Naguba karon pa lang. So, muna ang text nga akong ibasa, wala ni siya sa akong outline. So, ako outline, gigamit karon igsuon. Kundi ang akong outline karon maulang ang leading sa balang espiritu mga igsoon. Amen. Hallelujah. So nilitak na sa kabuntagon may igsoon ako mong dalhon sa mensahe na akong gihuluhan og doing the right thing. Ang pagbuhat sa sakto nga butang. Kung tag sakto na po'y sayo. Ana may igsoon nga ang sakto gyud may buhaton. Okay. Naman po sayo. Nagani itom na say puti. Nagani sakto na po sayo. So muna may igsoon nga ang una nga butang atong pamalandungan kung ato bang gihimo ang sakto atubangan sa Ginoo. So nining taknas kamuntagon may igsoon ang atong pamalandungan ang teksto ng atong gibasa by context speaks about kining pagpanagat ni Pedro. Siya mismo maogyod ang gusto managat pero naalay gusto po maubang sa iya nga moapil po sa pagpanagat. So muna nga nanagat sila pero naay kapulian sa ilang pagpanagat na mga crisis sa ilang pagpanagat. Dunay crisis sa ilang trabaho. Peter's primary job is a fisherman. Diba? Kabalo naman tingalita kung unsa ang mananagat. Kung unsa ang iyang experience as a fisherman. Diba? Kaya siya born as a fisherman. Muna nga, sa diha nga naa siya sa kahimtang nga nanagat siya niingon si Jesus ngadto kaniya, follow me and I will make you fishers of not of fish but fishers of men. Ingon siya nga sunod na po kahimon ko ikaw mananagat sa mga tao. So dili na siya mananagat sa isda, migsoon. Gihimo na siyang mananagat sa mga tao. O, di ba? Pero sa diha nga kung mo tan-aw ng context migsoon, matod pa sa last verse katong ibasa dinhi sa tumoy-tumoy sa mga bersikulo. Dito sa verse 14 ingon diha ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. So kung imong tan-awon na igsuon kini nga eksena sa panghitabo nahitabo nami human na siya nabanhaw after his resurrection. So, unsa man din hitabo may igsuon no? Sa gikan sa iyang kanabang pagkabanhaw, di ba? Sa wala, di ba sa panahon nga si Jesus gilansang sa cross na ay crisis sa iyang kinabuhi ni Pedro. Unsay crisis sa iyang kinabuhi igsuon? Ingon siya, Ginoo bisag asa ka, sunod gyud ko nimo. Bisag mamatay pa ka, uban po ko pakamatay ko uban nimo. Pero unsa giingon ni Jesus, gikan karon. Adi pa mo tuktugaok ang manok. You will deny me 3 times. Hibalaan man sa Ginoo ang atong kasing-kasing igsoon. Bisan tingali nga ang atong pusot-pusot kabasig na sa pagalagad sa Ginoo. Pero wa ta masayod.
ila kat adlaw gikan karon og dasig pabaghapon sa pagpangalagad sa Ginoo. No. Ang Ginoo nahibaluan. Muna ingon sa Pedro, og ako talang i-rephrase ang statement. Ito yung basigan nimo. Grabe ang iyong padasig sa pangalagad. Pero makamasayon. Nga pila lang ka panahon gikan karon, dili na ka mangalagad na. Pwede tayo na nga tagna ang igsoon, di ba? Di pa matagdagaw ang manok before the cock crows. Di ba? Idinay mo ko 3 times. Itabo ko na migson, yes. Sa diha nga gilansang na siya sa cross, sa diha nga gidakot na siya. Sa diha nga naana dito ang mga sundalong Romanhon. Dito na si Ginoo sa hawanan sa platform din dito sa gilatos sa mga sundalo. Naghupo-hupo si Pedro sa kilid. Nahadlok siya, namutanaw. Tago-tago siya. Muna nga doon ay babayang batanon na nakamatikod sa iya. Ningon sa nung, atong pinunong, tauban mo ano, ng Jesus na kanang ilang gidapos. Ingon si Pedro, bilib. Dili mo ko na. So diha makita ang tumigsoon. Ingon si Jesus, si bisan kinsa nga mulimod kanako sa akong amahan, ilimod ko sab siya dito sa ginharian sa langit. Dayon, niingon na po ng batanon, oy, namakagaling ka nun. Kita ko nimo, nag-uban-uban nga sa iya. Sa dihang, magwali sa spulong sa Ginoo, nag-ayog mo sa kiton, nag-uban ka, kita ko nimo. Ingon na po si Pedro, hoy, sayop ka, basig dili ko to, basig nalipat lang ka. Wala ko nag-uban anak niya. Nakita yun ko ni Munong. Dili yun ko ba? Kinaw pa kayo ni akong mata, batanon pa gani ko. Pero grabe ang paglimod niya, niingon ko siya wala. 3 times. Sa ikatulog kayo gayon, itugtuga ako ang manok. Og inumdum siya sa gingon ni Jesus. You will deny me 3 times. Dito may igsoon, niluha din na yung matagin sila siya. Yan sa Lord, pasaylo ako. Kaya dili ko makabarog sa akong pagtuod diha kanina. At that time may igsoon, na-realize, ato makita na doon ay weak point sa kinabuhi ni Pedro. Although siya, grabe kadasig, disipulo sa Ginoong igsoon, pero may abot gihapon ang discouragement sa iyang kinabuhi. Muna may igsoon, na wala ang iyang fire sa pag-alagad sa Ginoo. O wala na nabarugi ang iyang pagpangalagad sa Diyos. Pero salamat, na kung doon ay discouragement, doon na po process din, si Pedro naghilusol siya. Ingon sa Lord, pasalo ako. Sa'yo pala ko. Nahadlok lang ko sa mga tao. Nahadlok lang ko mubarog sa kong pagtuo tungod sa kahadlok nga mahimo siya nga usa. Unya siya mahimong usa sa iyang mga tinun-an nga dakpon pod og ilansang sa krus. Negson ang truth mo nga diha sa tong pag-alagad sa Ginoo. Moabot ang panahon nga atong ikahadlok ang pag-testify, ang pagpamatuod nga ang Ginoo gyud moy atong Ginoo. Sa panahon igsuon nga moabot ang crisis. Sa panahon nga moabot ang panahon nga doon na marking of 666. Ingon ang Ginoo. Parehas ang hitabo sa India. India ba to o Nigeria? Nga sa Sudan, di ba? Kato mga Kristohan nga Sudan nga gipang patay. Tungod sa ilang pagtuo, asa man mo,
Anhin mo sa among grupo o magpabilin mo sa inyong pagkakristuhanon. Yung sila, pabilin mo sa among pagkakristuhanon, gipang patay sila. Daghan ang mga kristuhanon nga gipang patay tungod sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Kita maigsoon sa dihang maabot na makabarog ka. O dili mo magpamarka sa 666, usilon ka mo. Pag kita maigsoon, unataan ng panahon na, willing ka magpakamatay. Magsipad dito pangutanon, for me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayon mo, dili man kapildihan. Diba? Inana ang pag-alagad sa Ginoo. Doon nagamputa, nga di ta moabot anong puntos nga barkahan ta sa 666. Umaraptyo na mapunta ng panahon na. Katong mag-astaman nga paling-paling sa pag-alagad sa Ginoo, mapinsa sa marking na ang uban to na sa langit, na uban na sa Ginoo. Sila nabilin pa sa yuta. Yung mapil sa rapture. Sa may gingon sa Biblia. Ang duha ka tawo mag-uuma, isa nabilin, ang isa dala sa Ginoo. Inana na migsuon. Muna nga kita may suon, dili ta magduha-duha sa pangalagad sa Ginoo. Dili na to i-deny ang Ginoo. Ano bang kristuhanon nga di na makadala og Biblia, mahadlok na magdala og Biblia kay mahadlok ang ingog born again. Di na musimba sa born again kay mahadlok ang ingog born again. Nabito daghan mga Christian karon nga dasig kayo sa gawas. Ito sa Cagayan, dito sa Cebu, dito sa Manila, sa Butuan. Pag ani kami hindi na musimba. Kung naman, dili sila kabarog sa ilang pagtuo may suon. Muna, mas maayo na lang si Pedro kay although wala siya kabarog ito nga moment pero sa ikaw ulo tayo gayon dunggan niya nga ang manok nito tugaok nakarealize siya ang sala o papakiyasan sa Ginoo. Lord, pasaylo ako. O ako nakabarog sa akong pagtuulit kanimo. Gikan niya itong panahon na migsuon. Si Pedro, niyasa sa discouragement. Pero unsa giingon si Ginoo sa wa pa siya sa dang mikayab siya dito sa wa pa siya makayab sa langit. Ingon sa pagpabilin mo Jerusalem. Dito mo magtapok mo. Kaya ako ipadala kaninyo ang Espiritu Santo nga mo hatag kaninyo sa gahom. Dito sila nagtipok ang mga disipulo ni Ginoong Hesus, ang mga apostoles, ang iyang mga disciples. Dayon, ni kunsad ang balang Espiritu diha sa ila sa Book of Acts chapter 2. Nag-speak sila og languages nga nila masabti. Dayon si Pedro miigsoon, ang kalawan nga Pedro, mura nagliyon ka isog miigsoon. Ang kadasig ni miigsoon, hagad sa balang Espiritu. Dili gid kagarantiya kung unsa pa ang imong abilidad, unsa pa ang imong unsa ba diha ang imong estados kinabuhi. Di na makagarantiya sa kadasig, pero kung ang Espiritu Santo magpuyo sa imong kasing-kasing sa atong kasing-kasing, diha na tumasinati ang kadasig nga dili maasoy ni Iso. Si Pedro sa iyang napuno sa sablang Espiritu, wa siya maulaw. Siya nagwalis pulong sa Ginoo, nagsinggita sa pagwalis pulong sa Ginoo. Wa na siya mahadlok mamatay may igsoon. Diba? Sa iyang usalang kawali, pila kalibo ang luwas, 3,000 ang mga tao. Inana na may igsoon. Una nga kita nga nangalagad sa Ginoo may igsoon, without the working of the Holy Spirit, without the moving of the Holy Spirit, wala gitay mahimo na igsoon. Luya ta kayo ta sa ulod may igsoon. Pero panahang bilang Espiritu. Kasi kanta kung sa tayo gingon sa kanta. Kung ang pasayawon ka, pahilakon ka. Itong kanta ni Pastor Napuni, bisan sa Pastor Napuni ng tuwa na sa langit.
Pero ingon siya, kung ang Espiritu, pasayawan ka, pahilapon ka, pakakatawon ka, makahimo ba ding tao, anak? Ang Espiritu, Santo, kung mo punsan, mo hilak, mo katawa, wala problema maigsuon. Ang problema sa kinabuhi mo, wala. Kung magapanglihok ang Balang Espiritu. Pero di na bang taganahan mo hunong. Diba? Mahilak ko tas Ginoo, lami na gid kayo hilak, pero hunong lang ta kay ang oras ng hurot na. Oh. Ina na migson, mahimo na to ni with the working of the Holy Spirit. So niabot ang panahon sa kadasig ni Pedro. Yun niabot po ng panahon. Naabot siya sa kadasig, niabot mong panahon. Labi-labi po niya bugnawas pag-alagad si Ginoo. Diba? Panagat siya. Pagpanagat niya, ang iyan na lang yung una-una. Ang managat, makikitag isda, nalimtan na gid niyang Ginoo maigso. Una, sa nang nanagat siya, kaban sa iyang makauban, silang Simon, Tomas. Tibok gabi sila nga naglatag silang pukot. Zero ay sulod. Asa ba katong may isda na maingon among ginisod sa ipukot? Di sa bisagasa na, ningon na lang sila nga, Lord, napuno, gaganiha naman mi dana, human ng tanan na lang, butangan na lang mo, tanan. Yan. Wagid mi na isda. Ingon si Jesus, dito, dapit sa right side, ibutang ang pukot. Doon ay mga thoughts maigsoon. If we follow the will of God, you will be blessed. Ingon si Ginoo nga diha. Tuman na, kaya na yung blessing. What if, kung ang man si Panginoon, adin nyo na na, Lord, wala lagi na diha. Nahibaluming, awadyo diha. Pero wala silang bungkanas Ginoo. Because to question God's sovereignty is foolishness. Kung i-question ni mo kaubuton sa Ginoo, may igsuot, hindi mo ang gibinuangan ang Ginoo. Pareha itong video, bitang ako nakita. Busy niya ang Biblia. Kunis-kunis niya. Ningon din siya. Nasayod mo, bisita ko Mexico. Banaan sa COVID, ako na sakit. Tungod ka, Ginoo, nag-uban ako. Pero, kaya ko nga naman yung video nga. Naingon na siya, ang Ginoo, nag-uban niya. Pero pagkataod-taod, napukan siya, natumba. Diha sa stage. Nga naman, he speak the word of God out of foolishness. Nagsulti siya nga, nag-uban ng Ginoo siya, pero iyan ang gigisi ang Biblia. Wala bang ganyan siya mga, nabinuang lang siya, uban ang Ginoo sa ako eh. Ang iyan ba, nagsumpit sa Ginoo, pero ayaw kasing-kasing layo sa Diyos. Muna ang mga tao karong nagsuot. Labi ang ilang pag-sulti, may tungod sa Ginoo, nga may ang Ginoo, pero ayaw kasing-kasing layo sa Diyos. Limak niya ang Ginoo, nagsuot. Makaingon dito nga, kamak dito sa Ginoo. Bisan pag maingon na nga ang Ginoo, maayos ako, pero kay mong kasing-kasing, gabinuang di ka sa Ginoo. Ingon siyang maayong Ginoo, anong gisiom na ng Biblia? Ikunis-kunis man ang Biblia, tubangan sa daghang mga tao. Sana na nagsuon. So si Pedro, mag-ingon, bigyan ng Jesus, diha ibutang. Yes, Lord, because your word says, we have to do it. Butang nilang pukot. Pagbira nila sa pukot, may igsoon. 153. Tagko nga isda, may igsoon. 153. Gamay na na.
Dawbe, kung 153, niya tag 10 kilo sa kada isa. Gamay. Oh. Ano ingon ko dito, bisan ko nagdagpo, kaya isla wajud ko no, mag-isi ang ilang pukot. Taliwala sa dagko kay mga isda, wagid mag-isi ang ilang pukot. Speaks about God's protection. Kung gusto sa Ginoo nga kanang pukot dili magisi, di gina magisi. Ang atong kinabuhi must be protected always by the presence of God. Nga si Miloy, nga mo angkas na ako kay madlok, hagba po sa motor. Ang Ginoo may igsuon buhi. Madlok matang mga hagba. Ito madlok. For me to live is Christ and to die is gain. Nagsaad ng Ginoo di Psalms 91. 1,000 will fall at the side, 10,000 at the right side, but it will never happen to you. Mga pukan ang napo kalibo. Diha sa imong kiliran pero dili gid na mahitabo nimo. Ano wa mahitabo, igwar man ko minang pangusa. Iyangan ko gamay ga. Wa man ko na hospital. Because God is protected. Ni. Na ang isa ka mahadlok na po. Nya, mag-adto ta sa mambahaw kay magpa-check up ka. Nang sa niya pag sakay sa kumotor mahadlok man siya. Dahil mag-hire na po siya ni, gusto niya si GR yung Hayron, gusto niya si Pastor sa Baliri yung Hayron sa Badja. Ayun na pangalan ulit, malangan na ng mga tao mo ba? Kung magbayad pa ka sa driver, magbayad ba ka sa kasulina, na isa kalibo ang inibayad, pero ayaw na lang na, una magsalig nila siguro, hindi sa akong motor angkas kay way bayad, gasolina na, ilahay rin gasolina. O, diba? Usalig ta sa Ginoo igsuon. Oh, kaya nagsaad ang Ginoo protection sa ato. Proteksyonan ta sa Ginoo. Tanawa gud to si Pastor Pasquito ka ela mo atong division superintendent or district superintendent, division president, superintendent ngas dito may ganime sa ilan nakatulong strategy itong pag-atan mo. Kibnon. Kusog kayo na upadagan sa motor ng igsuon. Alos pala pa ron. 120, 140 ang speed. Na nadisgasya magina siya. Hindi. Crack yung diri. Oh, yung panga. Wala siya, nakumato siya within 24 hours. Pero pagkahuman sa 24 hours nakamata siya, kung nabuhi siyang tudron. Ano man, kaya protection ang ginawa pa siya protection, ipatay na siya ron. Amen ba? Amen. Hindi mo yung tangaw, nga nang disgasya mo siya. Na-disgasya siya kay may plano siya Ginoo, madisgrasya siya kay basin to kusog mo po kayo sa mong padagan eh. Madisgrasya siya kaya gipatiksin sa Ginoo kaya basi mamatay. O din bagi hatagan sa eleksyon sa Ginoo hindi po. Malaghan mga factors sa eleksyon. Pero ang protection sa Ginoo eleksyon in different way. Puna nagpasabot nga dili na gyud ka mo hospital kay giproteksyonan ka sa Ginoo. Pwede pag-ipagi po ang hospital sa Ginoo, pero proteksyonan gyapon ka sa Ginoo unless sumabot ang panahon. Adin hibi ang Ginoo, adin hikarakoto. Namulay ka Lord, di pa ko gusto. Di pa ko gusto Lord. Hilang lagi ka kutob, di kapoy kayong kalibutan. Adi pa Lord, kay lami pa mag-ikaw sa litson, lami pa ikaw sa spaghetti. Ini sa Lord. Sunod tuig na lang, sunod 10 years from now ng Lord. Hangyo, kita sa ginuulugan. It is appointed that man wants to die. Matod pa sa Hebrews. Gi-appoint sa Ginoo ang atong mga adlaw.
na pwede ka na ma-extendan sa Ginoo, migso. Of course, pwede extendan sa Ginoo. Pero tuma na sa iyang pulong. You have to pay the price aron ma-extendan ang kabubuton sa Ginoo. So, mana migsoon. Kadiha nga gibutang na nila ang mong pukot. Because the principle is obedience brings blessings. Kung ubi ka, makaani kag panalangin. Dira nila pukot, maigsoon puno kay si isda. Unya matingala ka ngano nga walay isda sadya nga sila namukot. Nga sadya niingon ang Ginoo nga dila ibutang pukot daghan isda. Unsa may hitabo sa isda migsoon? Niingon man ang Ginoo, oy kamong may isda adto mo paingon sa pukot ka. Adto mo dito ka. Mutubong mga namigsoon ngayon doon nagahom ang Ginoo nga mamando sa mga butang, sa mga mananap. Adto sa pukot na pagdaton kanang para daghang isda. Kana wala ni aging Domingo de. Busugan ako sa isda. Gusto banak ba to? Ingon na lang yun ang dalitos po ko tiba daton mga simbahan ulo yung mga bahon tong uban. Natanawa lagi ang way mga bahon mga busog. Nga naman ang Ginoo nagbuot migsoon. Obedience brings blessing. Pero kung anong madisipo na ingon pa nga, di tamo to. O, ano mo ganing harata na sige butang-butang ni o among iisda. Asa may panalangin ko dito bita. Maigsoon, obedience is better than sacrifice. Obey first and do not complain. Sa military, obey before you complain. Pero sa Ginoo, obey and do not complain. Amin ba? Daghan kayong isda. Ikaduha, sa point, not just blessing, but abundant blessings. Na may pupunta nga wala man lagi, lisod man. May abundant. May igsoon, we have to use our faith. Because poverty sometimes is the state of mind. Ang kakabos, bunga lang na sa atong nauna. Matumo ana migsuon. Nga mo Kristohon ng pobre tungod kay ang una-una pobre. Nga mo ang Kristohon dili makahatag tungod kay ang una-una dili gyud siya makahatag. Because ang una-una pobre. Because he think that he served a poor God. Amin ba? Kung una-una ni migsuon nga pobre ay imong Ginoo, wa kay panahon nga makahatag sa Ginoo. Pero kung hibalo ka sa Psalms 24, the earth is the Lord and the fullness thereof, iya sa Ginoo tibuok kalibutan. Na kay ikaw anak mo kasi Ginoo, di mo ko nagtibuok kalibutan. Pero kinahanglan ibutang mo sa imong pagtuo, sa atong pagtuo. Pag ano wala magod ko kaganihan migsoon, samtang girikol na ko ang blessing sa Ginoo karon ngumit. Yung gilisod man Lord, bisan ako yung mga blessing, pero gilisod man ko kay daghan ko mga bayro noon. So tanawa ang hunahuna sa tao migsoon. Kanang hunahuna sa tao, hunahuna sa Ginoo nagkatakdo ba? Ay batag lisod ba ka thanksgiving para man ninyo. Wala na kay kwarta. Kaya hatag lang niya gamay. That is my own conviction. Akong kaugaling mo pang huna-huna. Napakay bayro nun, o kay gasolina imong motor. Ano mahatag mo kagdaghan? Mingon ko doon ka nga, pagtuon ni. Ang yawa ko may iso, nasunod yun.
Ikaw naanad naman ko ana, ang lisod, naanad naman ko anang lisod. Sige, mawisod akong bulsa, kung daghan mo pagkaon sa balay. Ewan ko, no way. Akong buhaton, akong buton, sige, dili ang akong kauling kong buton. Mga igsoon, to do God's will is always against our will. Kanina i-God nga, against sa atong will ang kabubuton sa Ginoo. Igsoon nga naman, natay will, natay tinguha, natay panglantaw, natay crisis. Muna mo yun, ang imong kaugalingon, nag-isugog ka, ano mo, sakripisyo mo ka. Tanawa ang hitabo ni Adan o ni Iba. Ang yawa ni Juan, dili lagi mo matay. Mukhaon man, dili lagi mo matay. Ingon sila, mamatay mo gudmi, ingon ang Ginoo, ingon ang yawa, dili lagi mo matay. Ingon ang ulong sige, panalanginan lagi mo. Ingon pong yawa, dili lagi mo panalanginan. Maglisod lagi ka, kay lisod ka. Ang yawa, may igsoon, sige, ingon ng lisod ka. Sige, ingon lisod ka. Hangtod nga dili na gyud ta makahatag sa Ginoo, kay naglisod man ta. Pero ingon na itong kagalingon, no, ako maglisod. Daghan pagkaon sa balay. Sobra-sobra pagkaon. Nawa, di ba lang tao gamiton sa Ginoo? Yung tao. Tingali na lang tang na ibising maabot. Ano man, you are living by faith, not by sight. And you have to obey. Ingon na ang mga disipulo, okay. Ingon na, mo na gusto sa Ginoo. Tumano na to, kaya ibising kung tumanta. Ala to itaktak. Nanawa, may igsoon, kung sa nitabo, pagbira nila, perting daghana sa isda. Ano man, niubay man sila. Diba? Dayon, kadihang nitabo dito may igsoon, balik tas kinabuhi ni Pedro. Dito si Jesus sa baybayon, naghaling siya og baga. Dahil sa namba mo dala diha isda. Ni mangayo ko kaya sugban ako. Nagsugba dayon si Jesus og isda. Dayon wala ang uban, wala sa Biblia niya ang isulti. Naba mo ikuan minha kanang katong mga lami katong mga isda nga lami kay kilawon. Naaman agalon. Dito na diri kilaw na to. Napangit mo dito uban nga mga maayo pud nga kanang tulahon, magtula pud ta. Na dito ang sinugba, na dito ang tinula, na po dito ang kinilaw. Dayon, here comes si Pedro. Si Pedro Higson, samtang gibo na kayo mga disipulo sa baybayon, si Pedro to aragihat ko sa lawom. Wa manahog sa isakayan. May igsoon, kung sabik kayo ka sa imong galon, makapuyo-puyo ka dito sa lawon. Ikaw pa maguna-una tumuga ko sa imong galon. Ano, ikaw matina, gimingaw na yung kayo ni mo. Kadugay ba ni abot? Pero si Pedro may igsoon, wala ang ambak sa sakayan. Sige, laghapong natuluto yung sakayan dito sa lawon. Ang pun nga pagkadugay, nga naluto, nagitong ilang di pangluto dito. Aya pa din si Pedro nang hinahinay. Huwag pa ingos doktor. Ingon si Jesus, Pedro, musta man ka? Dugay ba ni mo ni abot din eh? Ingon din si Pedro, okay man ng Lord, pero para man kayo Pedro nga. Para man kayo pildiro. Naanagid ko, inuagalong pildiro lang ihapon ka. Pedro, wala ko'y pangutanan niyo. Nanada dito tong pukot, nanada dito tong isda, nanada ditong kinilaw, nanada ditong tinula. Pedro! Mangutan na ko niyo. Kinsa may imong gihugma ako o kani? Pukot.
Ingon si Pedro, kahilakon na unang, Lord, nahibalo mo yung ka. May higong makunin mo. Pero higong makanako, Pedro. Atin man na ang akong makanero. Nganong ibiyaan mo rin mo bagong study. Nganong ibiyaan man ni mo permitting. Nganong higong makanako. Makanaa ang akong kanero. Yes, Lord. Nagugma ko ni mo. Labaw pa. Ani. Ingon na sa Ginoo. Pedro, nakitaan mo ni. Kitaan man. Yes, Lord. Kita ko anaan sa mani. Tinula man na, Lord. Lami ni pagkatula o dili. Ay, ikaw na din na, Lord, ang katula. Ikaw pa rin ang unay pagtulaan na. Palindot ka, ana, no? Pili. Mga tanak ko ni mo, sa may imo, tinula o ako. Gihugma mo ba ako? Labaw pa aning tinula? Subok kayo si Pedro, nakatubag mo na. Grabe naman sa Lord, oy. Ikaw, Diyod, akong gihugma Ginoo, labaw sa tanan. Ang gihugma ko nimo, makan-ah ang akong kaniro. Go back to the ministry. Ayaw gyud biyae ang imong ministry. Yes, Lord. Napagod ko ikatulo. Kani, kinilaw na gyud ni. Ganahan ba kada ni Pedro? Kinilaw. Lord, mo ra bigyan na si ko ra pag kinaham na ko kinilaw gyud. As kanang lutaan na daghan tong panakot oh. Asa may hiyugman ako, kanya o ako. Hilak na gid si Pedro Wilson. Grabe naghihilak na Pedro. Lord, pasaylo ayon taon ko. Dili na lagi na ako biyahe ng ministry, Lord. Kaya higugma ta ka. Malamang kinaunsa. Ingon ang Ginoo Wilson, dili makita sa Bible. Pedro, nakita ko na gid ang imong kasing-kasing. Kung akong pag-ampo, mo padayon ka sa buluhaton nga akong gihatag nimo. Maigsoon, to be in the will of God is to be in the ministry. What is the right thing nga ang natubuhaton maigsoon is to do the ministry that God has given us. Amen. Nahibalo igsoon, tanan-tanan at ibuluhaton si Ginoo. Yung pangutana, ato bang giatiman ang ministry ihatag si Ginoo sa ato. Wapan hato ko bayae ang mga buluhaton nga gihatag si Ginoo sa ato igsoon. Kung ingon tayo na higugma ta si Ginoo, we must be in the ministry. We must be in the work of the Lord. Dili mahimo may isuot. O inyo lang pala magsimba sa Ginoo. Neglecting the ministry nga gihatag sa Ginoo sa ato. Na ministry nga gihatag sa Ginoo sa ato. Muna, ingon ang Ginoo, feed my lamb, feed my sheep. Ang nain nga pagasulti anak. Buhata ang buhaton nga akong ihatag kanimo. So mo ni maigsoon ang kinabuhi ni Pedro. Sa diha nga nagsulti siya ni anak. Dili makita sa Bible pero I believe within my heart. Nga gipalo niya ang buluhaton sa Ginoo kaysa iyang kaugalingon nga buluhaton. Amin ba maigsoon? Mga butang ato i-consider, kinahanglan kabalot ang maubos sa Ginoo. Obedience is better than sacrifice. Kinahanglan kabalota mabuhat sa ministry ang gihatag sa Ginoo sa ato.
Dili lang maigsuon nga magsimba lang ta. Good. Neglecting the ministry. Ikaw lang, kung ino nasayad sa ministry, ang gatag sa inyo sa inyo. Ngayon, butangin na itong maigsuon. Obedience to the will of God always brings blessings. Kung gusto mo panalangin, maigsuon, buhata ang kabubuton sa Ginoo. In your personal life, in your ministry, in your job, in your finances, kung saan may kabubuton sa Ginoo sa iyong finances. Inag-abot sa mga panalangin, ang ato balang kaugalingon, at ang unahon-ahon. Nawan na itong simbahan ni Igsoon. Akong plano, butangan na ito, nag-diskanso din na, para sa ginsiliban. Para nindog sa tanang, para dili na namaigo sa init ng sira diha o ulan. Natay ministry, may Igsoon. Ingon ng pulong sa Ginoo nga lami kuno tagbalay pero ang simbahan naguba. Muna ang atong panalangin mura kung gihuyop-huyop sa hangin. Is ministry. So mag-andam pa may mga Igsoon by year next year. December na malapit. Tugda na ito na diha, mag-project ta ito ng butang diskanso diha. Okay ba mo anak Igsoon? Atong ninduto ni atong simbahan sa tawa pa balik ang Ginoo. Yes, Lord. Na ang blessing, basta mo ubi lang ka ang atong finances Igsoon. Parte ang Ginoo na. Amen. Kung nagtrabaho ka, ang Ginoo rabit tag-iyas promotion. Promotion is not from the east nor from the west. Promotion is from the Lord. Kung naka-negosyo na Igsoon, gusto ka iangat ang imong negosyo, iagyan pa sa Ginoo. Basta i-attend imong Ginoo sa imong negosyo. Pinag-abot sa blessing, dili lang kay atong kaugalingon na itong una-unaon. Una-unaon na ito, atong utang, itong bayro noon, itong kulitit, wala din na atong una-una. Kung una-unaon ko na ito ang ministry. Muna akong challenge may Igsoon. Dili na dautan nga challenge, di na dautan. Kaysa Ginoom na. Oh. Karon, atong panudlanan, mataas-taas na itong panudlanan. Kaya ang panalangin sa Ginoo may Igsoon, nagdepende sa atong ipugas. Kaya kung unsay atong ipugas, kung atong anihon. Kung atong pagpugas, nagkanang pagtaas-taas atong pagpugas, nalangin ito sa Ginoo, nagkanang pagtaas. Proportionate na siya. Principle na sa Ginoo. Lisod po, gamay ratang ipugas, daghan tagmaan eh. Pili mo na pamagis sa Ginoo. So, ana na may Igsoon, na hinaot ko, na this message is kanabang wake-up call sa ato, may Igsoon. Kinahanglan natin ministry. Muna nga, salamat ko sa Ginoo na nagsugod na po may evangelism, may mga pastor din mahinog. Kaya mo na ang ministry nga gusto sa Ginoo po sa ato. Sa manindog kami Igsoon, magpasalamat ha. Hallelujah.